Magandang araw mga ka-love story. Ako si DJ Sian at sa episode na ito makikinig tayo sa isang kwento ng pagmamahal na puno ng pagsubok, kalungkutan at pagkatuto. Isang kwento ng dalawang pusong nagmahal ng buo, nagkaroon ng mga pagkatalo at natutuhan kung paano magpatawad. Ang kwento ni Rica at ang kanyang pagmamahal kay Aldi. DJ Sian, mahirap magbalik tanaw sa mga sandaling iyon. Para bang ang bawat pagbalik ko sa nakaraan, parang muling binabalikan ko ang mga sugat na dati na iiwasan ko. Pero alam ko, kailangan ko itong gawin. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Aldi. Si Aldi. Siya ang pinakaunang lalaki na nakapagpabago ng buong pananaw ko sa pag-ibig. Hindi ko alam kung paano, pero dumating siya sa buhay ko nang walang kaabog-abog. Para siya talaga, para siya lang ang nararapat. Walang paligoy-ligoy, walang kaba. Si Aldi ay isang halakhak sa dilim. Isang sinag na hindi ko inaasahan at nang dumating siya, napagtanto ko na ang buhay ko ay puno ng tanong, biglang napuno ng kulay. Walang kaabog-abog, DJ Sian. Ang buhay ko akala ko nakatakda na. Hindi ko alam kung ang hinahanap ko, kung anong kulang, kung anong nararapat na mangyari sa akin. Tapos bigla na lang andyan siya. Wala ni isang salita. Hindi ko kailanman inisip na may darating na mapagpaiba sa akin. Pero siya ang unang nagpakita sa akin na may ganitong klaseng pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga simpleng salita. Kaya't yun nga, DJ Sian, sa mga simpleng sandali, sa mga tingin, sa bawat tawa, sa bawat biro, pakiramdam ko natagpuan ko na siya. Bawat oras parang may bagong alon na pumapasok sa buhay ko. Para bang hindi ko kayang magsimula ang araw nang hindi ko siya kasama. May mga araw na ang saya-saya namin, DJ Sian. May mga moments na parang walang hanggan ang lahat ng ngiti at tawanan. Na kahit simpleng bagay lang, yung pagtawa sa mga biro o yung pagtulong sa isa't isa ay sapat na. Parang ako na nga ang pinakabuong tao sa buong mundo dahil nandyan siya. Pero may mga pagkakataon din na parang may malalim na sugat. Hindi ko naiintindihan. Yung pakiramdam na may bagay na kaming hindi kayang pag-usapan. Mga hinanakit na hindi namin alam kung paano i-deal. Parang may barrier sa pagitan namin at hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Nagkaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan, DJ Sian. Yung mga tampuhan na parang hindi mo alam kung paano magbalik loob, kung paano magpapatawad. Parang habang tumatagal, may mga bagay kaming hindi na kayang ayusin at bawat araw lalo kaming nagkakalayo. Tapos isang araw, siya na mismo ang lumayo. Hindi ko alam kung anong nangyari, DJ Sian. Parang hindi ko matangkap. Kasi hindi ko alam kung anong pagkakamali ko o kung anong mali sa amin. Wala ni isang paalam. Wala ni isang dahilan na sinabi. Tinanggap ko lang, pero ang sakit. Ang mga araw na wala siyang balita, DJ Sian, akala ko mawawala na siya. Ang sakit. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Hindi ko rin siya matanong ng kung anong pagkakamali ko. Parang may isang malaking pader sa pagitan namin. Hindi ko kayang ipaliwanag,
Pero parang ang init ng katawan ko ay parang hinahanap-hanap ko siya. Pero wala siyang balita. Wala siyang sagot. Tinutukso kong sarili ko. Baka ako lang talaga ang may kasalanan. Ipinilit kong magpatuloy, DJ Sian, magpatawad sa sarili ko, pero ang sakit pa rin. Parang bawat araw na lumipas, lalong lumalala. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung paano ko babangon. Iyak ako ng iyak, DJ Sian. Parang bang yung luha ko na lang ang natitirang pamana mula sa pagmamahal ko sa kanya, na walang katapusan, walang hanggan, at walang sagot. Naisip ko na baka hindi ko na kayang magbalik sa kanya. Baka naubos na ang lahat ng pagkakataon. At kahit anong gawin ko, hindi ko na siya maibabalik. Kasi paano ko siya matutulungan kung hindi ko siya kayang hawakan? Hindi ko alam kung anong nangyari. Parang may isang malalim na sugat na hindi ko kayang ayusin. Nakakaramdam ako ng pagkatalo, DJ Sian. Parang ang mundo ko ay natigil, naghintay at nag-alala, pero walang pagbabago. Hanggang sa isang araw, dumating siya. Pero hindi ko na siya nakilala. Hindi ko na siya nakitang katulad ng dati. Yung Aldi na dati puno ng saya. Yung Aldi na kasama ko sa bawat tawanan, wala na. Parang may lungkot na ang mga mata niya. May pader na hinarangan kami. At habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko na hindi ko na siya katulad at hindi na si Aldi ang nakilala ko. Parang may isang malupit na hamon na tinago siya. Parang walang mangyaring maganda sa pagitan namin. At ikaw na lang, DJ Sian, nag-aalangan kung may magagawa ka pa. Yun ang pinakamahirap na parte ng lahat, DJ Sian. Yung makita mo na ang taong mahal na mahal mo ay naglalakad na parang may mabigat na pasanin at ikaw hindi mo alam kung paano siya tulungan. Parang may distansya na siya na hindi mo kayang mapunan. Andyan ka, pero hindi mo siya kayang hawakan ng buo. Alam mo kung may sakit siyang itinatago, pero hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mong mali. Nandyan siya pero sa mga mata niya, wala na akong nakitang Aldi. Wala na yung taong kilala ko at yung taong minahal ko. Hindi ko kayang tanggapin at kung pwede lang sana ako na lang ang maghirap. Sana ako na lang ang sumalo sa sakit niya, pero wala akong magawa. Tinitingnan ko siya, DJ Sian, at alam kong nararamdaman ko sa kabila ng lahat ng sakit na ito, siya pa rin ang tanging tao na gusto ko. Yung mga simpleng ngiti, yung mga kwentong tawa, yung pagmamahal na hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero andyan siya, tinitingnan ko siya, at alam ko, wala akong magagawa kung hindi tanggapin na minsan ang pagmamahal ay hindi na kayang ayusin. Alam mo, DJ Sian, sa mga gabing iyon, naisip ko na baka hindi na kami magbabalikan. Baka hindi na kami ulit mangyari ang araw na iyon na puro saya na lang. Yung mga simpleng sandali na nagsasama kami, nagtatawanan, walang iniisip kundi ang mga hinaharap naming mga sa pagkasama. Pero dumating ang araw na siya mismo ang nagpakita ng lakas ng loob. Nagsorry siya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya, "Pasensya na, Rica. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko. Kaya't hindi ko kayang buo para sa iyo." DJ Sian, doon ko na lamang natutunan na ang pag-ibig ay hindi palaging magaan, hindi palaging smooth. Minsan,
Para kang naglalakad sa madilim na daan at hindi mo alam kung may makakasalubong kang mas magaan sa daan. Ngunit nang magkausap kami, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi natatakot sa mga pagsubok. Natututo ito. Ang tunay na pagmamahal ay nagiging mas malalim kapag tinanggap mo ang isa't isa. Lahat ng kahinaan, mga takot, at lahat ng mga hindi alam. Hindi lang ito tungkol sa magandang sandali, kundi kung paano nyo haharapin ang hirap na magkasama. Alam mo, DJ Sian, sa mga gabing iyon, naisip ko na baka hindi na kami magbalikan. Baka hindi na maulit mangyaring araw na puro saya. At DJ Sian, nung magkasama kami ulit, natutunan ko na ang pagmamahal ay managiging mas malalim kapag tinatanggap mo ang isa't isa. Lahat ng mga kahinaan, mga takot, at lahat ng mga hindi alam. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa mga magagandang sandali lang. Hindi lang ang tawa at kilig, kundi kung paano nyo harapin ang tunay na magkasama. Paano nyo susubukan para ring magpatuloy kahit alam ninyong magdadala sa inyo ng sukat na iyon. Ang tunay na pagmamahal, DJ Sian, ay hindi natakot magbukas ng puso, kundi alam kung may posibilidad na masaktan ka ulit. Tinutulungan kita, Aldi, na maghilom at tulungan mo ako. Kasama kita sa bawat hakbang at alam ko na kahit hindi naging madali ang lahat, natutuhan natin ang magpatawad. Sa mga sandali ng pag-iyak, doon ko nakita ang pagmamahal na totoo ay hindi tumitigil sa mga pagkatalo. Pumapawi ito sa mga sugat na hindi mo nakita, kaya nagpatuloy kami at nagtakda ng bagong landas at magkasama, ngunit mas maligaya. At doon, mga ka-love story, natutuhan ni Rica ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagharap sa mga pagsubok ng magkasama. Minsan ang mga mahihirap na sandali ay nagiging daan para magtulungan at matutong mahalin ng buo. Hindi lang madali, hindi lang magaan, pero sa huli, kapag magkasama kayo ay magkaisa sa pag-ibig, matutuhan mong maging buo muli. Kaya ka-love story, kung gusto nyo kung kayo ang tanungin at naranasan nyo bang katulad ng kwento ni Rica, may mga panahon din ba na nakaramdam ninyo na nawalan ng pag-asa, ngunit natutunan ninyo ang magpatawad, tumanggap at mahalin na buo? Ang pag-ibig ay puno ng aral at hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi sa pagsubok na tinahak ninyong magkasama. Kung may mga kwento kayo na katulad ng kay Rica at kung may mga pagkakataon na naranasan ninyo ang hirap at sakit ng pagmamahal, mag-share na dito. Mag-comment kayo at magsama-sama tayo sa pagbuo ng isang komunidad na nagsusuporta at nagmamahalan. Huwag ninyong kalimutan, mga ka-love story, na ang tunay na pagmamahal ay hindi takot magpatawad, magtanggap at magpatuloy. Maraming salamat at magandang gabi, mga ka-love story. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy nating yakapin ang pag-ibig na may kabuuan at magpatuloy tayong magtulungan sa pagbuo ng mga kwento ng pagmamahal.